Kakatapos nga lang maglinis ni Athena ng kwarto niya at nagpalit na rin siya ng sapin ng kama niya at pati ng mga punda, pati na rin ng kumot niya. Nakaramdam na nga siya ng gutom pagkatapos niya maglinis ng kwarto mga mamis, kaya nung sabi niya ay kakain daw siya. Nagpaalam nga siya sa akin kung pwede daw ba niyang ulamin yung nag-iisang meatloaf na dilata nga. Sabi ko sa kanya pwede naman basta siya na yung magluto kasi nga ako lalaban ko na itong mga tinanggal niya doon sa kwarto niya tapos maglilinis pa ako. Pero ako na yung nagbukas ng meatloaf mga mamis kasi hindi naman siya easy open can at hindi pa namin pinapahawak si Athena ng kutsilyo kasi nga delikado pa. Meron naman na talagang ulam sarap mga mamis na luto na, naiinitin na lang. Pero dahil nakita nga niya yung nag-iisang dilata na meatloaf, ayan talaga yung request niya. Hindi ko din naman binili yun mga mamis. Galing lang yun sa binigay sa amin na grocery ng lola niya. Ang gusto pa nga niya mga mamis, yung meatloaf, parang ilalagay muna o ibababad muna sa itlog bago nga iprito. Pero wala kaming itlog, kaya sabi ko sa kanya, bibili kami pero wala akong pera. Kaya ayun, sariling pera niya yung pinambili ng itlog paglalagyan nga niyang meatloaf. Pero charot-charot ko lang naman yung wala akong pera mga mamis. Gusto ko lang talaga na matuto siya na kapag may gusto siya, kailangan sariling pera niyang ibibili niya. Maliit lang yung dilata ng meatloaf na yun mga mamis. Parang kasing laki lang ng sardinas pero hindi ko nilahat. Kalahati or 5 hiwa lang yung hiniwa ko. Kasi nga bukod sa meatloaf, gusto niya rin magprito ng itlog yung sunny side up. Kaya 2 itlog yung binili namin nung lumabas kami bago nga ako magsimula magpaikot sa washing nung mga nilabas niya sa kwarto niya. Marami ako mga nababasang comment tungkol kay Athena na parang si Athena ang laki-laki na nga daw, ako pa daw ang nagsusuklay, kahit nga pag medyas ako pa daw ang gumagawa, or kahit sa pag-asikaso kami pa ang gumagawa, malaki na nga daw siya. Alam niyo ba mga mami, si Athena, matagal ko nang tinuturuan yan, marunong maglaba yan, marunong nga magkusot yan mas marunong siya magkusot sa kamay kaysa gumamit ng washing. At itong pagluluto ng ulam niya, mga pagpiprito ng mga madali lang naman lutuin or prituhin na ulam, matagal niya nang alam yan mga mamis, matagal niya nang kayang gawin yan. Kaya sobrang asikaso at alaga namin sa kanya mga mamis kasi nag-iisa lang naman yan, at bukod doon, bata pa rin naman yung anak ko mga mamis, kailangan niya pa rin ng pag-aalaga ng magulang. At kahit nga lumaki yan mga mamis, hindi ko titigilan ng pag-asikaso ko sa kanya kasi deserve niya yung napakabait na bata ng anak ko. Anyway nga mga mamis, pabalik na nga tayo dito sa ginagawa namin. Si Athena natapos na siya magluto ng pagkain niya, kumakain na nga siya. Ako naman, sakto natapos na rin ako magpaikot ng mga pinapaikot ko sa washing. Ako na ulit ikukwento sa inyo kung ano-ano ba or kung paano ko ba tinuturuan si Athena sa araw-araw kahit hindi ko na iba-vlog. Kapag mas marami na siyang exposure dito sa mga vlog ko kasi nga kung napansin nyo naman si Athena at si Daddy napakadalang ko talagang naisasama sa mga vlog ko. Nung naisampay ko na nga yung mga pinaikutan ko sa washing ay sunod ko naman gagawin, magluluto naman ako ng biko. Etong biko na to mga mamis, dapat no nakaraang linggo ko pa to lulutuin kasi ito yung request ni Daddy nung birthday niya no nakaraan. Pero hindi ko nga tumaluto-luto mga mamis kasi nga si Daddy laging maaga yung alis, so pagkaluto nito hindi rin makakain agad si Daddy. Pero nung araw na to, sabi nga ni Daddy ay lutuin ko na nga daw para pag uwi niya galing trabaho ng madaling araw meron na siyang kakainin, hindi na kailangan bumili ng almusal. Lahating kilo itong malagkit mga mamis, pero dapat 1/4 lang lulutuin ko kasi kami nga lang naman yung kakain. Pero naisip ko bigla na lutuin ko na lang yung kalahati, magbigay na lang ako sa mami ni Daddy pati na rin dito sa may tabi naming pinto sa kapitbahay namin. Pag kami lang kasi ang kakain mga mamis, hindi talaga namin mauubos yung kalahating kilo, kaya dapat talaga 1/4 lang yung nilutuin ko. Pero dahil 2 rin yung nabili kong gata, yun niluto ko na nga yung kalahating kilo. Ang gusto pala ni Daddy mga mamis sa biko ay may latik, kaya talaga siya nagpaluto ng biko kasi nga gusto niya meron daw latik sa ibabaw. Ako naman mga mamis, magkaiba kami ni Daddy. Ang gusto ko naman sa biko ay yung biko lang walang latik. Hindi ko alam bakit ayoko nitong latik, pero alam niyo mga mamis, yung bata naman ako, mahilig talaga akong kumain nitong latik kasi yung mama ko gumagawa siya ng langis gamit nga itong nyog. So yung langis lang yung kinukuha niya, tapos yung latik ang ginagawa namin dati, nilalagyan namin ng asukal, tapos yun yung kinakain namin, parang pinapapak namin. Pero ngayon hindi ko alam kung bakit ayoko nang kumain ng biko na merong latik. Kahit minsan yung mga mamis, diba, o di naman kayo yung sapin-sapin, merong mga latik yun, tinatanggal ko talaga yun. Samantalang nung bata ako, nag-aaway pa kami ng kuya ko kasi pinag-aagawan namin yung latik para nga paunahan kaming maglagay ng asukal or padamihan kami ng makuhang latik sa lagayan. Feeling ko ngayon mga mamis, kaya ayoko na sa kanya or ayoko na sa latik, siguro dahil nanawa na ako kasi talaga nung bata kami mga mamis, talagang ang dalas naming magkaroon ng latik kasi nga si mama laging gumagawa ng langis kasi yung langis ng nyog mga mamis, binibenta niya yung nilalagay niya sa mga maliliit na bote. Kaya sa loob ng isang linggo mga mamis, 3-4 na beses kami talagang merong mga latik sa bahay. Tapos syempre hindi lang naman isang nyog yung ginagawa ni mamang langis, minsan 5 nyog yan, so napakadami talaga naming latik. Ayun na nga mga mamis, no, napakwento na naman ng Mamshi Panay nyo. So babalik na nga tayo dito sa niluluto kong biko. Hindi talaga ako professional pagdating sa pagluluto ng biko mga mamis. Paiba-iba talaga yung way ng pagluluto ko ng biko, depende sa mga mapapanood ko.
Iba-iba lang yung way ng pagluluto ko ng biko mga mamis, pero sa pagtimpla ko, hindi naman nababago, isa lang lagi. Hindi ko talaga tinatamisan kasi nga baka manawa agad kami. Lalong-lalo na nga si daddy mga mamis, hindi naman siya ganoon kahilig talaga sa matamis. And ito nga mga mamis, so, dahil nga naisain ko naman na yung malagkit, mabilis ko na lang talagang naluto itong biko. Piling ko nga mga mamis, medyo nalataan ko yung pagsain ko sa malagkit. Pero okay na yan, mas gusto ko din talaga nung ganyan. Ayoko nung merong parang bigas-bigas pa yung malagkit. Diba minsan ganun yung ginagawa nilang biko, parang medyo merong tutong-tutong o parang medyo meron pang matigas-tigas na bigas. Parang nahihirapan kasi akong kainin pag ganun mga mamis, may nararamdaman akong matigas na bigas. So anyway, ito nga natapos na akong mag-shape dito ng biko sa lagayan. And nalagay ko na rin yung latik. So ito na yung pinaka-request si daddy mga mamis. Dapat nung birthday niya pa to pero ngayon ko lang naluto. Hindi talaga naghahanda yan si daddy tuwing birthday niya. Nagre-request lang niya ng isang pagkain na gusto niya.